Magandang hapon mga kabisdak. Nako, pag-usapan lang ho natin itong luho ng dalawang kongresista umano na galit kay Vice President Inday Sara Duterte kagahapon po sa nangyayaring hearing diyan sa Kongreso. Itong si Congressman Valeriano at syempre yung pastor na congressman na si Abante. Grabe itong mga taong ito, gaano ba katotoo itong mga mamamahaling luho ng mga kongresista na to? Ba't ba ang yayaman ng mga kongresista ngayon sa panahon ng Marcos admin? Grabe no, binusog ba to talaga ni Tambaluslos? Kami po ay nagtatanong dito, Valeriano at Abante, dahil pag makahusga po kayo kay Vice President Inday Sara Duterte, akala nyo naman ay talagang kurakot si Inday Sara. Dapat po ito masagot nila mga kababayan ko. Saan ko ba nakikita itong mga picture na ito na trending topic na ho ito sa social media? Unahin po muna natin itong si Congressman Valeriano na siya po ang nag-privilege speech dyan sa Kongreso patungkol umano sa good governance sa committee ho nila, kaya napatawag si Vice President Inday Sara Duterte. Meron palang mga bahong tinatago ang mga ito, at nakita ko po una sa post po ng isang social media galing kay Tio Moreno. Ang caption dyan, bakit biglang yumayaman mga congressmen na kumukontra kay Vice President Inday Sara Duterte? Ayan yung caption niya dyan. Bakit ba yumayaman sila? Anong meron? Lahat ng gumagawa ng black propaganda laban sa mga Duterte, ang yayaman eh. Lalo na ho yung si Kimbo na tinatawag ni Mayor Basti na tabili. Ba't ganito sila kayaman? Grabe naman yung relo na yan. Magkano ang halaga na yan? Pag i-convert mo sa piso yan, pag 55, ay umaabot ng 7.6 million pesos ang relo ng naturang kongresista. Dollar man yan mga kabisdak, yung nakalagay dyan, 139,995 dollars. Pag i-convert mo sa piso, pag 55 palitan, nasa 7.6 million ang halaga ng isang relo na yan. Anong klaseng relo ito? Patik. Philip. Basta, ganun yung tatak ng relo. My God. Tayo dito, mahihirap tayo. Hindi natin alam yung mga brand na to eh. Pangalan pa lang ng relo, brand pa lang, napakamahal na ho. At nakikita ko rin po ito sa post ni Miss Crescit. Nakita ni Miss Crescit sa comment section. Ang halaga nga na-convert dyan is 7.8 million. Baka ho, 56 yung, or 57 something yung inano niya dyan na type sa palitan ng piso at dolyar. Pero ngayon 55, o yung recent tayo, yung bago tayo, so nasa 7.6. Ang sabi ni Miss Crescitcho dyan mga kabisdak, ayan, matapang lang pala ang mga congressmen, no? Gaya ni Roland Valeriano, pag akala nila di malalaman ng mga tao yung mga pinagsasabi nila. When you are a public official, people have the right to ask you. Kung daming nagchichismis sa mga bahay mo, na di lang bahay pero building si Sara pa talaga korap ha? Okay, pero patingin ng relo mo, totoo bang Philip Patik ito? Paano mo na-afford yan, mukha kang sanggano at lumipat ka pa ng building na bahay? Ano mga negosyo mo? Nakatira ka naman sa nirerentahang maliit
na apartment dati. Huwag kang mag-block at huwag mong i-delete comments ng mga tao sa wall mo who have testimonies on OVP's help. Para naman bawiin mo yung sabi mo, gawa-gawa lang ng OVP yung achievement nila. Totoo ba Patik Philip yan? Alam nyo ho, kung Valeriano, kailangan masagot nyo po kung yung relo na ito ay tunay ba talaga na patik-patik yan. 7.6 million. Saan mo kinuha ang pera? Kami po ay nagtatanong. So ito pa, meron pang isang kongresista, pastor, nakala mo ang galing-galing at ang linis-linis mga kababayan ko. Merong coaching mamahalin. Nakita ko rin yan sa post ni E.B. Hugalbot. Oh, tinagpa niya si Bini Abante. Magkano ang bili mo ng bulletproof Cadillac Escalade mo? Brand new ba yan? Nakalista kasi kung brand new 2024 model ay nasa mahigit 18 million pesos. So mga 18.5 million po nung nakalagay dyan. Magkano na sweldo mo bilang congressman? Magkano ba ang kinikita mo dyan sa simbahan mo? Na kung saan ikaw ay isang umanong bishop. Ayon po kay E.B. Hugalbot, curious lang kami, mga taxpayer. Isipin niyo po mga kababayan ko, ang mahal ng sasakyan na yan, bulletproof pa po yan. Ito po yung kotse na yan mga kababayan ko. Na yung picture na yan ay mukhang nanggagaling pa ho sa sariling social media ni Bini Merando Abante. May caption pa ho, oh. Nice to be casual once in a while. Humanly depending on my bulletproof Escalade, but totally dependent on my Lord. Alam nyo po kung Abante, paliwanag nyo po ito kasi sobrang mahal ng kotse mo. Ayan po yung brand na yan, nagkakahalaga sa 18.5 million. VIP Bulletproof 2024. Cadillac Escalade ESV Armored. Level 6 brand new bulletproof. Grabe naman mga luho na yan, sobrang mahal. Dapat talaga mga kababayan ko, ipaliwanag ng mga kongresistang ito kung paano sila nagkaroon ng ganyang mamahaling sasakyan at relo. At kung saan po ito nanggaling ang pinambili nila. Totoo ba ito? O hindi? Brand new ba ito? Or surplus? Tayong mga mamamayang Pilipino, nagiging curious na rin tayo dito sa mga kongresista. Dahil sa panahon ng mga Marcos, lumalabas na grabe ang yayaman na nila. Na tama yung sinasabi ng isang vlogger na bakit ba lahat ng mga kumukontra sa mga Duterte ay ang yayaman nila. Lalo na yun si Kimbo, Diyos ko. Saan ba galing yung mga pera nila niyan? Kami po dito sa Bisdak Pilipinas, kasama sa bayan ng Pilipino, kung Valeriano at kung Abante, ipaliwanag nyo po kung gaano katotoo itong kumakalat sa social media. Dahil kayo, panay kayo imbestiga sa isang Vice President Inday Sara na nagmistulang akala ninyo kurakot, iyon pala, mayroon din pala kayong mga baho. Ang sambayan ng Pilipino ay naghihintay ng inyong mga kasagutan. Ipaliwanag nyo po ito. Kung hindi po ito nakaw sa kaban ng bayan, saan ito nanggagaling? Ano ang inyong mga negosyo? At saan kayo kumukuha ng pambili ng milyones na luho? Bahala na maghusga ang taong bayan sa inyo. Hanggat wala kayong sagot, malamang
ang nasa isip namin, baka galing po ito sa korupsyon at galing sa kaban ng bayan.